Hello mga Lodi. Kumusta kayong lahat? Assalamualaikum Sadik. Mga Lodi, medyo natagalan tayong nakapag-upload ulit ng ating bagong video. Kasi medyo na-busy po ako sa aking trabaho. Pero ito po, i-update ko lang kayo sa ating mga alagang free-range chicken. Nandito tayo ngayon sa ating farm. Ipapakita ko sa inyo yung ating mga manok. Medyo malalaki na sila. Tapos, andito na rin yung ating mga Muscovy duck, ang ating mga bibi, mga Lodi. May kwento ako sa inyo mamaya tungkol sa ating mga Muscovy duck, bakit nandito sila ngayon sa ating farm. Mamaya, abangan nyo. Tapos, nakabilit pala tayo ng cage, mga Lodi. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Yung ating mga black astrolop, andyan. Pinapakawalan na rin natin sa ating farm para makapagkain sila ng mga sariwang mga damo. Yan ang ating mga manok. Mga Lods, papakita ko sa inyo itong ating mga free-range chicken. Uy! Saan kayo nagpuntahan? Bakit kayo nagtakbuhan? Sabi ko ipapakita ko lang kayo eh. Nagtakbuhan naman kayo. Ano ba yan mga manok? Hali kayo rito, walang pagkain dyan. Dalian nyo na, punta kayo dito, nandito yung pagkain, nasa akin. Balik kayo rito, dali. Balik kayo rito, sabi eh. Yan ang sinasabi ko. Balik kayo rito, yan. Papakita ko lang naman kayo sa ating mga kaibigan. Dahil tingnan nyo, ang lalaki na ninyo. Parang kailan lang, sisiw lang kayo. Sa ating unang vlog ngayon. Alos, mukhang hinahin na kayo. Gi, balik na kayo dun. Mga Lodi, i-update ko lang kayo dito sa ating farm. Meron palang pagbabago ngayon sa ating farm, mga Lodi. Ito, kung nakikita nyo, meron tayo ngayong mga cage, battery cage na binili ko. Kasi medyo lumalaki na yung ating mga alagang mga manok. Kaya kailangan na natin ikulong. Kasi alos isang buwan na lang mangingitlog na yan. Kaya nagpa-ready na ako ng mga feeds. At ipapalagay na rin ako ng mga pugad. Para in case na mangitlog na sila, hindi na tayo mahirapan pa kung saan natin nilalagay yung ating mga inahin. Dito sa ating farm, mga Lodi, kung nakikita nyo, yung damo talagang sariwa rito kaya hindi tayo nahihirapan sa ating pakain. Organic na organic tong ating mga manok, itong kanilang kinakain dahil nandito halos lahat ng damo, samot-saring damo na nandito. Meron din tayo rito hipil-ipil, malunggay, carabao grass, tsaka iba't ibang klase ng damo. Kaya ang manok na lang natin ang mamimili kung anong gusto nilang kainan dito sa ating farm. Yan, meron din tayong bayabas. Kaya hindi ko tinatanggal yung mga ibang puno rito kamukha ng ipil-ipil dahil yung ipil-ipil isa ring gamot sa ating mga alaga. Kaya nakakaiwas yung ating mga manok sa sakit. Mga Lods, ito pala yung ating cage na nabili. Ipapakita ko sa inyo. Yan, pinalagyan ko na ng rice hull na yung ipa. Tapos medyo nailagay na nila yung mga kahoy. Saka yung mga tugas na nakikita ninyo. Yan ang ating mga alagang manok dun sa kabilang kulungan. Pinadala ko na rin dito. Kasi nga nahihirapan tayo sa pakain dahil magkahiwalay pa yung ating mga alaga. Yan ang ating mga dark mahogany, mga Lodi. Ngayon, kaya
bumili ako ng cage. Gusto ko talagang ipagsama-sama yung mga inahin tsaka yung ating mga rooster, mga lodi. Kasi kawawa yung mga ibang sisiw natin na maliliit kasi tinutukan ng malalaki, kaya gusto ko nang ihiwalay talaga. Tapos yung ating mga 1 month to 2 months, doon natin ilalagay sa luma nating kulungan. Kung napanood nyo yung aking nakaraan na mga video, yung ating lumang kulungan, doon ko ilalagay yung mga sisiw. Uy, bumaba ka dyan. Bariling kita dyan pag hindi kayo bumaba dyan. Ayan mga Noki. Walang pagkain dyan sa taas. Nandito sa baba. Ayan o. Tingnan nyo yung mga kasama nyo. Bumaba kayo dyan. Pag babariling ko kayo dyan, sige. Baba. Bibilang ako ng 5. Bumaba kayo dyan. 1, 2, 3, 4. Aba, matigas ang ulo nyo ha. Sige. Mga lods, dito pala sa ating bagong kulungan, pinalagyan ko rin ng aloe block sa gilid para yung ipa hindi lumabas, hindi magkalat sa labas. Kaya kung napapansin nyo, may aloe blocks dun sa ating mga cage. Suporta yan para yung ipa hindi magkalat sa labas. What? Itong ating mga alagang mga manok, mga lodi, talagang kondisyon na kondisyon. Yan, kung nakikita nyo sila, malulusog at tama sa timbang. Baka next month mga lodi, magdi-dispose tayo ng mga roster kasi sobra-sobra yung ating mga roster dito. O kaya try natin makiswap sa mga may ibang farm. Para makaiwas inbreeding tayo mga lodi. Yan o, gustong-gusto nila yung damo talaga mga lodi. Kaya sa mga mayroong mga lupa dyan na nakabakanti lang, ito pwede kayong magsimula kagaya ko. Pero mas maganda mga lodi, simulan nyo mag-alaga ng mga manok, sisiw muna. Ito, feeding time tayo mga lodi. Andito si Jongjong. Ito yung ating taga-pangalaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung cage mga lodi na maliliit na nabili natin para sa ating mga 1 month to 2 months na mga sisiw. Nandito rin yung ating mga PBR, Play Mount Bar Rack. Yan si Jongjong, masipag yan. Yung yero na yan mga lodi, temporary lang yan, papaayos natin yan. Kasi kakadeliver nga lang nitong ating mga cage, kaya kailangan na isaayos muna para pag umulan, hindi mabasa yung ating mga alagang manok. Tapos yung ating basilan mga lodi, yung ating native manok na nandun sa kabilang kulungan, pinadala ko na rin dito. Kasi alam nyo kung bakit ako nag-aalaga ng basilan. Kasi itong mga Rhode Island mga lodi, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, itong mga manok na to, hindi ito naglilimlim. Kaya
isa pang binili ko talaga yung incubator. Pero naisip ko, kaya sumabay din akong bumili ng Muscovy duck na bibi dahil doon ko pinapalimlim yung mga itlog nila. Nilalagyan ko lang ng tanda ng mark sa mga itlog. After 15 days, kinukuha ko na sa ating mga bibi yung mga itlog na pinalimlim ko. Kasi pag hindi mo kinuha yung itlog at umabot ng 18 days to 19 days, naku, tutukayin na ng mga bibi yung ating mga nilagay na mga itlog. Kaya masisira lang. Kaya doon pa lang sa 15 days, mga lodi, kailangan nyo nang kunin. Tapos ang ginagawa ko, pagkuha ko ng itlog, within 15 days na sila na nandun sa ating mga bibi, ilalagay ko na sa incubator. Kaya alos 4 na araw, 5 araw, yun na. Mapipisa na yan. Tapos, malaki pa yung tsansa na makapisa tayo pag pinalimlim natin sa mga Muscovy duck sa ating mga bibi. Ngayon mga lodi, andito na tayo. Papakita ko na sa inyo itong ating bagong kulungan ng ating Muscovy duck. Kung naaalala nyo, nandun ito sa kabilang kulungan, dun sa may likod ng piggery. Pero inilipat ko rito sa kadahilanan na merong daga doon sa ating lumang kulungan. Kaya yung ating mga sisiw, everyday nababawasan. Hindi tayo nakakaparami dahil kinakain ng daga. Oh my Tapos, God. ang masaklap pa mga lodi, nawalan tayo ng isang inahin na bibi. Nagtataka ako bakit nawala ang isa nating bibi. Kaya naisipan ko talagang dalhin dito. Hindi lang pala daga yung kalaban natin, kundi tao tsaka daga. Kasi yung ating inahin na bibi, ninakaw mga lodi. Pinasok dun sa kulungan, ninakaw nila yung isa. Buti naman isa lang. Kaya bali, 9 na hinahin na lang to. 8 na lang hinahin. Tsaka isang barako mga lodi. Tapos meron tayong mga bagong sisiw. Dati yung sisiw na yan medyo marami na dahil nga doon sa daga. Kinakain lang niya. Oh no! Kaya naisipan kong ilipat dito. Sana dito wala ring daga rito. At wala rin sanang tao na magnanakaw. Okay lang naman sana humingi. Huwag lang sanang nakawin, di ba mga lodi? Pag hiningi mo isang bagay, pwede naman ibigay yan, pwede naman pag-usapan yan eh. Kesa sa nakawin, tapos napakahirap pa, kakainin mo galing sa nakaw. Kaya nandito ngayon tong ating mga alaga mga lodi. Kasi yung nakaraang kong vlog, sabi ko ayaw ko talagang aluin ng bibi yung ating mga alagang free-range chicken. Pero kung nakikita nyo itong kulungan mga lodi, nilagyan ko to ng pinaka nila, kulungan nila na nilagyan ko ng yero para hindi sila makalipat dun sa mga manok at yung mga manok natin hindi makalipat dito sa ating mga bibi. Tapos pinagawan ko rin sila ng swimming pool nila kasi yung ating mga bibi gustong-gusto nilang maligo sa tubig, kaya yan. Meron silang mini pool dito, mini swimming pool. Lalagyan na lang ng tubig yan. Diyan na sila maligo-ligo. Kasi yan ang gusto ng mga bibi. Mas lalo silang lumulusog pagka mayroon silang nalalanguyan na tubig. Mga lods, yung palang hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please naman po, paki-subscribe na sa aking channel at paki-like na rin tong video. Tapos, paki-hit na rin yung notification bell mga lodi para updated kayo sa aking mga susunod na video dito sa ating farm. Dahil plano ko pa rin bumili ng pabo. Meron na akong kausap pero hinihintay ko pa yung tamang araw kung kailan natin makuha yung mga pabo.
Yan yung pala yung dalawang cage mga lodi para sa ating bibiyan. Sana mga lodi hindi kayo magsawang manood sa aking channel. Maraming salamat po.